Day 2 na! Ayun na nga, at sa sobrang takot nga namin kagabi ay eto ang napagdesisyon na namin. Parang hindi naka-impound ah. Good morning, Beheres and Beshies! Uy, bagong gising nga pala kami. Buti na nga lang ay medyo nakatulog kami dito ng maayos dahil nakakatakot nga kagabi. Date nga pala ay nakalipat na nga kami dito sa bandang bungad kung saan may ilaw. Dahil mukhang hindi talaga namin kayang matulog dun sa bandang dulo dahil nakakatakot naman talaga. Buti nga ay hindi na ako bago sa mga ganito. Naranasan ko na din kasi maging buhay biyahero ng mga unang panahon pa. 2019 yata ay sumasampa-sampa na talaga kami sa truck. Minsan nga ay halos isang buwan kami na hindi umuuwi. Kaya naman talagang danas na danas ko na nga ang pagiging biyahero. Kaya lang ay hindi sa ganitong paraan. Bagong araw ay bagong pag-iisip na naman kung paano nga kami hindi maboboard. Dahil kinabukasan pa nga kami mare-release dito. Tuwing umaga nga pala ay marami din dito nagpupunta. Mga nagja-jogging, nag-exercise. Malawak din kasi itong City Hall. Meron ding gym at sports complex kaya talagang dinadayo nga pala ang lugar na to. Sa mga naguguluhan pa nga rin pala kung bakit nga pala kami na-impound, obstruction nga pala ang violation, bukod doon ay nagkainitan nga ng ulo, kaya naman talagang malaki yung pagkakamali namin sa part na to. Kaya ayun, okay lang din naman para matuto din kami at mabigyan ng leksyon. Siyempre, dahil nga umaga ay mag-aayos-ayos muna tayo ng buhok at ng mukha. Ako na nga lang mag-isa dito dahil si Bebo ay nagja-jogging. Kulang na nga lang ay sapatos at outfit. Pag naman talaga nandito ka sa lugar na to ay talagang maiengganyo ka na mag-jogging din dahil ang dami ding tao. Ang lawak pa. Naghilamos na nga ako dito. Siyempre, magtututbrush para naman hindi tayo amoy patay na daga, diba? Sa buhay nga talaga ng tao ay pag hindi ka nagkamali, hindi ka talaga matututo. Kaya minsan, ayos lang din naman na mabigyan ng leksyon para talagang matuto. At para pagdating ng panahon, ay okay na tayo, o diba? Siyempre kapag ka nga pala biyahero ka, ay kailangan meron tayong baon na toothbrush, toothpaste, shampoo, tsaka sabon. Kapag may pagkakataon na makaligo tayo, ay makakaligo tayo. Kasi kapag nakabiyahe ka, ay hindi mo hawak ang oras. Kapag biyahero ay walang sinasayang na oras. Siyempre, lagi ngang nasa lansangan. Siyempre, kahit saan nga pala ako magpunta, ay hindi nawawala etong wipes. Alam nyo ba, marami kasing gamit yan. Pwedeng panghilamos, pwedeng pamunas ng mga alikabok sa truck, pwede rin panlinis ng katawan, o diba ang daming use. Kung ikaw naman yung biyahero na medyo may budget, ay bumili ka na din neto kasi sobrang useful niya. Eto na nga ang ganap kay Bebo. Yan, jogging lang siya dyan. O diba, nagbaboxing pa. Alam nyo ba kasi ng grade 7, nagboxing nga pala yan. Kasi high school may mga event, ayun, kasali nga pala siya doon. Sobrang mainipin talaga kasi niya. Kaya ayan, tamang libang lang sa aming mga sarili. Nakakatuwa lang kasi sa wakas ay kinabukasan ay aalis na din kami. Baon namin habang buhay ang experience na ito. Pagkatapos nga niya mag-jogging ay syempre medyo nakakagutom na nga dahil medyo tanghali na rin. Kailangan naming humanap ng makakainan. Mukhang mahirapan nga kami humanap ng makakainan dahil linggo nga pala. Ito nga pala ang napakagandang City Hall ng Binyan. Pero meron naman dito ang makakainan kaya lang ay linggo nga. May 7-Eleven naman sa labasan at malapit lang yun dito. Kaya naman naisipan namin na doon na lang pumunta. Si Maui nga pala ay tulog pa kaya hindi namin siya nakasama dito. Si Bebo nga ay French vanilla at ang kinuha ko naman ay chocolate. Ewan ko ba? Nung college kasi ako, kigaya-gaya ako na uminom ng kape din sa mga ka-boardmate ko. Ayun, sumakit ang aking tiyan. Di na ulit ang pagkakape ko. Minsan nagkakape naman ako tuwing umaga kaya lang kailangan talaga ay kakain agad ako. Kasi ay masakit siya sa sikmura. Kaya simula nun ay hot choco na lang palagi pag pupunta kami sa 7-Eleven. Bumalik na nga rin pala kami sa truck at naganap-hanap din kami na mabibila ng pagkain. Yung talagang breakfast ba, may kanin ganon. Dito kasi sa side ay meron ding tindahan, mga karinderya. Buti na lang talaga ay meron nag-iisang bukas kaya meron kaming makakain. Igot na nga lang kami para makakain din si Maui. Hindi kasi namin pinapaiwanan yung truck. Kaya kadalasan ay binibili na lang namin siya ng pagkain. Dahil nga nasa arawan yung truck namin at napakainit kumain nun sa loob. Ito na lang kami kumain sa labas, sa tabi. Diba? Biyaherong-biyahero ang datingan. Ganyan talaga, kailangan maparaan ka sa buhay. Para mabuhay. Ayun nga pala ang mga binili namin, Beheres and Beshies. Napakahilig nga pala ni Bebo sa prutas, kaya bumili din siya ng saging, tortang talong, kaldereta. Hindi ko alam kung anong tawag sa baboy na yun. At syempre maraming kanin at tubig. Hay, ganyan talaga ang buhay. After nga namin kumain ay syempre siesta time. Kanya-kanyang paraan nga para makapagpahinga at syempre ay hindi mainitan. Buti na nga lang pala ay maraming puno dito at wala ring snake. Para nga kaming mga badyaw dito. Pero wag ka, mas masarap ang buhay ng mga badyaw kaysa sa amin. Minsan nga ay naiisipan ko na lang din magbadyaw.
Dahil pengen bariya, sige na 1 million lang. Okay, 1 million daw. Eto na nga, dahil nga inip na nga kami, ay naisipan namin pumunta dito sa pavilion. Ayan, nakita nga namin ay merong massage chair dito, kaya naman tinesting namin. Sa pagkakatanda ko nga, ay 100 pesos ay 30 minutes yata. Huy, alam nyo ba, ang sarap ng experience dito, kaya lang medyo mapanakit din. Yung tipong mapapabangon ka ng konti dahil medyo masakit siya, best. Pero meron namang mga modes dyan na hard or kung magaan lang, ganon. Medyo inaantok na nga kami dito. Lang hindi talaga makapag-focus sa pagtulog kasi naiisip mo yung pagtunog ng upuan dahil pag tumunog yan, ay tapos na yung time. At syempre, nung natapos na nga kami, ay eto naman ang ganap kay Maui. Sa sobrang stress nga niya, ay inantok na nga siya ng bongga, kaya naman ayan, nakatulog na nga siya. Umuwi na nga rin kami at eto ang ganap sa gabi. Mayroon nga palang mga batang naglalaro dito ng football. Mga bandang 7 siguro to ng gabi. Nakakatawa nga kasi sobrang liwanag dito. Kaya lang ang problema ay pag natapos sila maglaro, ay papatayin na nga pala ang ilaw. Lahat ng ilaw. Kaya naman sobrang dilim. Syempre, ito na naman nga ang katatakutan moments. Kaya lang, ang iniisip ko ay paano nga pala ako maliligo kasi sila, nakaligo na silang dalawa. Ay nagagalit, ayaw ipagamit yung mga CR nila dahil mapapagalitan daw sila. Okay lang naman dahil pagka talaga biyahero ka, ay maparaan tayo, diba? Kapag may supportive kang asawa, o diba, napakaswerte ko talaga. I love you, Bebu. Diba, para-paraan lang. Yun lang muna para sa day 2. Thank you for watching. Abangan nyo nga pala, Biharos and Beshies, ang day 3.